Hindi sana mangyayari ang mapait na sinapit ni Jubit Baldimino kung alam lamang ng mga taong nakapaligid sa kanya kung paano gamutin ang sakit na ito. Ito ang aneurysm. Narito si PMC para sa paliwanag. Jovit Baldivino, isa sa pinaka-inaabangang manganganta sa bansa mula nang ito ay naging kampiyon sa Pilipinas Got Talent. Matapos dalhin sa ospital, galing sa isang salo-salo, pumanaw ang lalaki noong Huwebes sa Batangas at ang dahilan ay pagputok ng ugat sa utak. Ikinagulat ng buong bansa ang hindi inaasahang pagpanaw ng singer. Ito ay napaka-common ito na dahilan ng pagkamatay ng isang tao. At marami ang hindi na-diagnose na mayroong aneurysm. Ang aneurysm ay isang swelling sa mga ugat sa utak. At kapag malakas ang pressure, ito'y puputok. At kapag magkaroon ng blood clot sa utak at matuyo itong dugo, yan ang sanhi ng pagkakamatay ng isang tao. Maraming paraan para maiwasan ang pagputok ng ugat ng utak o ang paglubo o pag-swelling nito. Kaya kailangan lang kumonsulta kaagad sa mga ekspertong doktor kapag meron kayong naramdaman na sakit sa inyong ulo. Subalit manginginig pati ang iyong kalamnan sa malalaman mo na base sa mga eksperto, madali lamang gamutin at bigyang lunas ang sakit ni Jovit. At kung naagapan ay, hindi na sana nahantong sa mapait na karanasan. Mukhang mapait ang Pasko para sa pamilya ni Jovit. Masakit sa loob ng kanyang mga fans ang dinanas ng idolo. Pero hindi na sana naging malungkot ang katapusan ng taon kung ang sakit ng singer ay naagapan. Nagwagi ng halagang 2 milyon ang talento ni Jovit at bumihag sa puso ng maraming Pilipino. Siya nga, itong si Jovit ay napakasikat ito noon. Mantagin nyo, nagbebenta lang ito ng balot pero kumakanta habang nagbebenta. At nang manalo sa Pinoy Got Talent ay naririnig kaagad natin ang kasikatan niya sa mga show sa iba't ibang TV show sa buong Pilipinas. Kaya nakapanghinayang na hindi naagapan ang kanyang sakit na magamot ito. Meron naman siyang pera kasi 2 million pesos ngayong napanalunan niya noong nanalo siya as a finalist sa Pinoy Got Talent. Malapit ang pamilya ni Hilario at Cristeta kasama ang asawang si Camille Ann. Dati na itong nakararamdam ng sakit pero hindi gaano kalala. Sa katunayan, sinabi na bago matapos ang buwan ng Nobyembre, nakaranas ito ng isang mild stroke. Sa gabi ng Christmas party, 3 ng Disyembre binigyan ni Jovit ng isa pang kahanga-hangang performance ang mga naghihintay sa Batangas. 3 numero ang binanatan ni Bundoy. Una ang kantang Faithfully na siguradong ikinatuwa ng mga nakikinig. Ito ang dahilan ng high pressure sa kanyang mga ugat sa utak, itong pagkanta. Kasi sa pagkanta ay siyempre kailangan mo diyan ng hangin. Kaya sa pagbirit na yan ay tataas ang pressure ng dugo mo sa pagsigaw ng mataas na nota. Kaya isa yan sa dahilan ng pagputok ng ugat ng utak ni Jovit. Sana hindi siya dumalo sa party na yan at nakapagpahinga para yung kanyang swelling sa mga ugat sa utak ay liliit kasi nag-swell na yon. At nang bibirit ka, tataas ang pressure mo, at kung tataas ang pressure ng dugo, of course lalakas ang daloy ng dugo sa mga ugat. Kaya ang mangyayari, sasabog ang ugat. At kapag puputok, dudugo, at ang dugo ay kakalat sa utak, at yan ang sanhi ng pagkamatay ng mga taong merong aneurysm. Habang ang mga fans ay kinikilig. Pagdating sa 2 kanta, mapapansin sa mga post na tila nahihirapang huminga ang lalaki. Mga 1 oras matapos ang 3 kanta, tahimik na nakaupo si Jovit at walang imik. Tinanong ito ng mga nakapansin kung okay lang siya. Nauutal ang sagot, medyo naglalaway at nakangiwi ang bibig. Senyales na mayroong nararanasan ng singer na hindi maganda. At alam ng iba, nakagagaling lang nito mula sa ospital.
Mga alas 10 siguro noong sinugod ito. Nagsasalita pa naman ayon sa mga saksi. Hindi nila alam na iyon na ang kahuli-huli ang pagkakataon ng manganganta ay magbubukas ng bibig. Matapos itong gamutin, dinala sa ICU ng Jesus of Nazareth Hospital ng Batangas upang maobserbahan. Sa una ay tila maganda ang tingin ng pamilya ni Jovit, pero walang duda, nakabado ang lahat. Ganun pa man, ang dalangin ay makarecover sana sa pagka-comatose at malunasan ng sakit. Maraming naghihintay na ito ay kumantang muli. Pero ayon sa CT scan, nagkaroon si Jovit ng isang blood clot sa utak o pamumuo ng dugo. Ito yung kinamatay din ng aking ina, itong aneurysm, kasi hindi namin alam na mayroon aneurysm siya. Ang una ay na-stroke siya. Ganyan, parang nangingisay, and then pag nalunasan na ay mayroon ng half body stroke. May that paralysis, yung paralyzed na yung kalahating katawan, half body paralyzed. Yan ay dulot noong blood clot, yung pumutok na ugat. At yun, from paralysis ay magiging nakahiga ka na lang palagi hanggang manghihina ka hanggang sa matapos na ang iyong buhay. Yan ang mahirap sa utak natin na baka sensitive. Isang ugat lang ang puputok, paralyzed na tayo kaagad. Kaya iwasan daw ayon dito. Iwasan ang stress at saka itong mga makapagpataas ng pressure na mga activity. At kapag ang pamilya nyo ay mayroong aneurysm, ay malamang daw mayroong susunod or mayroong isa sa mga membro sa pamilya na mayroong ding aneurysm. Kasi yan ay genetics. Kaya kung mayroong aneurysm ang inyong mga magulang, magpa-check up na rin ang mga anak. Baka kasi mayroong nang nag-swell na mga ugat sa inyong utak. Okay, patuloy tayo sa panonood sa video ni PMC. Isang nakagigimbal na senyales na pumutok ang ugat nito sa ulo. Paano malulunasan ang aneurysm? Okay, ito na yan. Paano nga ba malunasan yan? Ang sakit na aneurysm o paglobo sa isang bahagi ng ugat sa utak ay madaling malunasan. Ngunit kapag pumutok, makalalabas ang dugo at matutuyo sa utak, ito ay nakamamatay. Yan. Ang pahayag ng stroke.com, isang sangay ng American Stroke Association, na kapag pumutok ang ugat sa utak, 40% ang posibilidad na ikamamatay ito. At mga 60% ang posibilidad na magkaroon ng brain damage ang isa. Sa madaling sabi, ayon sa mga eksperto ng American Stroke Association, 50-50 ang lagay mo kung puputok ang ugat sa ulo. Ito ang tinatawag nilang subarachnoid hemorrhage. Ganon din naman ang sabi ng mga dalubhasa sa Universidad ng South Australia na kung puputok ang ugat sa utak, 50-50 nga ang lagay. Sinabi din sa pahayag na kalahating milyong katao bawat taon ang namamatay dahil sa pagputok ng ugat. Grabe. Yan ang kalahating milyon katao sa buong mundo sa kada taon. So, 500,000 namamatay dahil lang sa aneurysm. Kasi akala natin ay normal lang, nasakit sa ulo, umiinom lang tayo ng gamot sa sakit sa ulo, pero yun pala ay simptomas na yun ng aneurysm. Kaya kailangan maagapan habang early pa ang aneurysm nyo, at dapat malaman kung merong mga swelling or lumubo na ugat. Kasi kapag merong ng swelling, sasabog yan or puputok, and then dudugo, kakalat ang dugo sa utak, nasani na yung pagka-paralyze or brain damage or even death. Kung matatandaan, ito din ang ikinamatay ng aktres na si Isabel Granada noong taong 2017. Ito si Isabel Granada, idol ko pa naman ito, ang ganda-ganda. Namatay dahil lang sa aneurysm. Hindi rin niya alam na meron pala siyang aneurysm.
Kaya sayang, totoo nga, na napakaraming tao sa buong mundo ang namamatay ng aneurysm na hindi nila alam ang sanhi na ito pala'y aneurysm. Ang ina ni Bruno Mars ay namatay din dahil sa aneurysm. Sa Pilipinas, ang sabi ng PhilippineNews.com, kadalasan ng mga kaso ng aneurysm ay hindi na ire-report. Yan, totoo yan. Nalalaman na lang kapag isinugod sa ospital ang pasyente. Kaso, huli na ang lahat. Huli na. Makikita ang paglobo sa ugat ng utak sa CT scan o MRI. Siyempre, hindi naman lahat ay kailangan magpa-scan kung wala namang simptomas. Ang sabi ng European Stroke Association na pwedeng mamana sa pamilyang mayroong mga aneurysm ang karamdaman. Ito ang sinabi ko na genetic siya na mamana. Kaya kung merong aneurysm sa pamilya ay pwedeng lahat ng membro ng pamilya ay magkaroon yan. Kaya kunting symptoms lang, pa-check up kayo kapag laging sumasakit ang inyong parte sa inyong utak, sa ulo. Baka yan ay aneurysm. Ibig sabihin, kung isa sa pamilya ay may aneurysm, mas maigi kung magpapasuri ang mga kaanak. Sinabi ng Department of Health sa Pilipinas na mabuting magmatsyag kung merong high blood ang isa, kung palagi nilang sumasakit ang ulo at madalas nahihilo ng ilang oras, minsan ay ilang araw. Kaya ang payo ng Very Well Health ay una, quit smoking o tumigil sa paninigarilyo. Masama din kung ang isa ay nakakasinghot ng usok sa ibang naninigarilyo. Ayan, masama pala itong sa aneurysm, sigarilyo, tsaka yung second smoke. Yung usok na binuga ng nanigarilyo, masama din sa may aneurysm. Kaya tigil nyo ang sigarilyo kapag mayroong Ang tinatawag nilang second-hand smoking. Kailangan din ang healthy diet o kumain ng masustansyang pagkain. Yan. Iwasan daw ang mamantikang prito, lalo na mga deep-fried na mabibili sa mga street foods. Sa madaling sabi, kapag puro mantika, ikaw ay bubulagta. Ayan. Bawal ang mantika at iwasan nyo na yan. Prevention is the best cure. Sabi nga, i-prevent nyo yan. Dito makikita natin yung mga luto sa Japan, mga delicious food ay hindi ganong oil yung ginagamit. Pero dito sa Pilipinas, oil lahat, niluluto sa oil. Kaya marami tuloy sa Pilipinas ang nagka-aneurysm. Ngayon meron akong magandang dyan, home remedy na hindi kayo mag-blood clot. Okay, ang spices na dapat kainin nyo palagi ay yung onion at saka itong onion at saka sibuyas at saka bawang. Yan. Bawang, onion or sibuyas, yung dalawang yan ay makapagpalusaw ng mga blood clot. Kaya yan palagi ang isama nyo sa diet nyo na klaseng spices kasi nakakagamot yan ng aneurysm or nakapagtanggal ng blood clot. Hindi ka ba nagtataka na nangunguna ang Japan, Hong Kong, Singapore at Switzerland sa mga may mamamayan na nabubuhay ng matagal? Pero ayon sa Worldometers, ang Pilipinas ay pang-100 at ang average daw na tagal ng buhay sa bansa ay 71 years old lamang. Totoo na may umaabot ng 80, minsan ay 90 anyos, pero ang karamihan ay mas mababa. Kung hindi ka naniniwala, pagmasdan mo ang street food sa Japan at sa Hong Kong. Tignan mo ang pagkakaiba ng kanilang pagkain sa street food ng Pilipinas. Yan, dito sa Pilipinas mga quick-quick, mga kung anong yan, lamang tiyan ng mga hayop. Niluluto sa oil. Yan, mga french fries, ganyan. At mga itong fried chicken na talagang pinalutang sa oil. Naku, napakadelikado niyan. Kaya bawas-bawas na tayo mga ka-art lover ng mga lutong gamit ang oil or cooking oil kasi masama talaga siya. At yung sinabi ko na diet, dagdagan nyo at damihan yung pagkain ng sibuyas at bawang. Yan talaga ay makapagpalusaw ng dugo nyo
Kaya maiwasan ang high blood or itong cardiac arrest or itong swelling of the brain na tinatawag na aneurysm. Ito ang sabi ng Medical News Today na may ugnayang pritong pagkain sa karamdamang cardiovascular. Ito rin ang sabi ng Everyday Health upang makaiwas sa posibilidad ng aneurysm. Kumain ng maayos, tumigil sa paninigarilyo, Ayan. palaging mag-exercise at huwag ma-stress. Ay, Batay sa pagsusuri, ilang milyong katawang mayroong lobo sa ugat ng utak. Ngunit dahil sa kanilang healthy lifestyle, hindi pumuputok ang ugat. Kaya kung sa simula ay naagapan agad ang karamdaman ni Jovit, nakapag CT scan o MRI, naagapan sana ito at nalunasan ang sakit. Siyang tunay kung sana ay naagapan. Kasi bata pa itong si Jovit, of course, kala niya na ordinaryong sakit lang yon. Kaya yun, laging tandaan, huwag manigarilyo, huwag lumapit sa nanigarilyo kapag may aneurysm ka. Kumain ng non-oily foods, yung hindi niluto sa oil. At pangatlo ay dapat daw may exercise or ehersisyo palagi, okay? Para hindi puputok yung swelling ng inyong mga ugat sa utak. Okay, maraming salamat kay PMC at sa inyo na nanonood ngayon. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Paalam at ingat kayong lahat.